tayo po ay magpupuri sa Panginoon ngayong umaga na ito. Sige po, tayo na po tayo. Ayan, good morning po sa ating lahat. Gayon din po sa mga kasama natin sa live, mga kapatid po natin dyan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. This is the day that the Lord has made. Amen? We will rejoice and be glad in it. Ayan, sige po, pwede niyo po bang tignan yung mga katabi niyo? Tignan niyo kung handa na silang magpuri sa Panginoon ngayong umaga na ito. Ayan, amen. Sige po, tayo po yung magpuri sa Panginoon. Umagang tanghali, sa gabi, tayo yung magpupuri sa Panginoon. kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong
dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay po tayo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin ka, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, we praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Sino po dito ang masaya na nakapagpuri siya sa Panginoon ngayong umaga na ito? Pwede po ba natin bigyan ng Diyos na isang malakas na palakpak? Hallelujah, Lord. We thank you, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, gamit ang aming mga awit. Lord, tunay na nadakila ka, Panginoon, noon, ngayon, at magpakilanman, Panginoon. Lord, ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na aming sasambahin ngayong umaga. One church, huwag kayong mahiya na ipikit yung inyong mga mata. Taas yung mga kamay, umiyak para sa Panginoon ngayong umaga na ito. Feel the presence of the Lord this morning. Sadyang kay buti ng ating Panginoon.
tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng ang lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, o Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng ang lahi.
give the Lord a big clap of offering, mga kapatid, sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sobrang salamat po dahil napaka-bait at napakabuti po ninyo sa amin. Hindi ho namin kayang isiksik sa isang awit, sa dalawang awit, tatlong awit ang aming pagsamba sa iyo. Subalit naririto kami, sumasamba, buong buo, Panginoon, at kinikilala ka namin kung sino ka sa buhay namin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng kalangitan. Sa araw na ito, haharap kami muli sa iyo. Ang aming mga sarili bilang handog namin, Panginoon. Narito kami, Panginoon, at handang makinig sa iyo. Buksan po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga damdamin, upang ang mga salitang mapapakinggan namin, magsilbing paalaala sa amin, Panginoon Diyos. Ama, sa umagang ito, punuin po ninyo, Panginoon, ng pagmamahal, ng pag-ibig sa iyo, Panginoon, ng aming mga puso. Ang pagtangkilik namin sa lahat ng bagay na ginagawa mo ay hindi namin maaring makalimutan, Panginoon. Sa kalakasan ng aming katawan, wala kaming sakit. Nakikita namin ng aming mga anak, malakas. Nakakakain pa po kami. Sa araw-araw, na itatawid, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Kulang pa ang aming pagsamba at pagkilala sa iyo sa araw na ito. Sapagkat sa araw-araw na ginawa mo, hindi namin kayang sukatin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, taglayin mo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat na nanggagaling sa bawat isa sa amin. Narito kami upang kilalanin ka namin sa buhay namin. Ikaw ang Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay sa buhay namin. Ama, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat mula sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At alam ho ninyo, mga kapatid, Christmas is fast approaching. Merry Christmas. Merry ba ang Christmas nyo? Ayan. Isang mapagpalang araw po, isang magandang araw sa ating lahat. At ngayong araw ho na ito, mga kapatid, hindi ho kayo nagkamali sa pinuntahan ninyo o maaring napadaan kayo at nakita ho ninyo na may maingay na kumakanta. Si marahil ay iniloob ng Diyos na nandito kayo ngayong araw na ito upang sama-sama nating mapakinggan ang salita ng Panginoon. Gaano kahalaga po ang pagpili? Alam nyo, pagka nagkamali kayo ng pagpili, sabi nga, tulad ng oras, hindi na natin kayang ibalik. Tulad ng mga pag-agos ng tubig sa ilog, pag lumagpas na, hindi na natin kayang ibalik pa. Kapag nagkamali tayo ng pagpili sa buhay natin, anuman ang ating pipiliin, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa buhay natin. Magkakaroon ito ng malaking impact sa buhay natin. If we made a wrong choice, mga kapatid, sa pagpili to choose, yung mga bagay na maaaring sabi natin, may significance sa buhay natin. Pag nagkamali tayo ng pagpili, doon magkakaroon ng problema. Alam nyo, mga kapatid, lahat ng mga bagay, halos lahat ng mga bagay, merong tinatawag nating reciprocity o kabaliktaran. Kapag sinabi nating right, merong left. Pag sinabi nating up, merong down. Pag sinabi nating big, ang reciprocal niyan is small. Yung short, merong tall. Yung clear, merong dark. Yung beautiful, meron siyang reciprocal na ugly. Yung white, meron siya wise, meron siyang foolish.
Kung merong white, there is black. Kung merong good, meron ding bad. Mga kapatid, all of the things dito sa mundo, merong reciprocity. Halos lahat, merong reciprocal. May kabaligtaran. Kaya nga mga kapatid, the topic na gusto kong i-share sa atin ngayon is more about, ang title is, Wise Decision, Wise Choice. If you made a wrong choice, you might feel it in your lifetime. Maaring magde-decide ka, mali. Nagkamali ka, sayang, akala ko tamang-tama na yung decision ko, mali pala. Mga kapatid, the Lord, sabi nga He gives you a choice. All of you, all of us, the Lord God give us a choice. The choice to obey and the choice to disobey. It's up to you, mga kapatid. Sabi nga the direction, if you want to follow the direction, if you want, you follow. If you want to ignore, you ignore. Ikaw ang bahala. Tulad sa magulang mo. Yung magulang mo, pinapaalalahanan ka lang. It's up to you. Whether you like it or not, bahala ka. Ikaw naman na magde-decide. Whether you want to follow their instruction or whether you like to disobey their instruction. Whether you disobey or ignore, ikaw ang bahala. Kaya nga mga kapatid, the purpose for which we are created, for many people, hindi nila makukuha yung purpose na supposedly para sa kanila. Why? Because of their choices. Kaya nga sa pag-aasawa, kapag nagkamali ka ng pagpili ng asawa, wala ka na magagawa. Yan na yan. Pag nagkamali ka ng pagpili ng trabaho na pinasukan mo, one way or the other, kung ikaw ay Kristiyano, pwedeng ilayo ka nito kay Lord o gawin ka nitong mapalapit sa Diyos. Everything kailangan mo na isipin na ang pagpili ay isang bagay na maaring pagsisihan mo pagdating ng araw. Kapag nagkamali ka ng pagpili, hindi mo na mabalik. Tulad ng agos ng tubig sa ilog, pag dumaan na to, hindi na to babalik. Tulad ng oras, kapag winaldas mo yung oras mo, hindi mo na yon mababalikan pa. Ikaw ay history na lang. Wala na. Kaya nga mga kapatid, in the opening of the Bible, in Genesis, agad-agad pinamili ng Diyos ang tao. Si Eva at saka si Adan, sabi, wag niyong kakainin ito. Wag niyong kakainin. Kasi malalaman ninyo ang mabuti at ang masama. Kapag kinain niyo yan ang instruction ko sa inyo. Sumunod kayo. But, sabi nga, to make the long story short, alam naman ninyo yung kwento, ang nangyari, dinisobey. Ganon din sa buhay natin. The Lord has given us a full instruction. The Lord has given us a right direction. Na-experience nyo na ba na pagtanungan kayo ng taong naliligaw? Have you ever experienced a time na pinagtanungan ka ng isang taong naliligaw? O ikaw man mismo ay ikaw mismo ang nagtanong dahil ikaw naman ang naliligaw. At ang masakit, kapag ang pera mo ay sakto lang, saktong-eksakto lang, na kapag nagkamali ka ng direction doon sa pinagtanungan mo o direction na ikaw mismo ang naghahanap doon sa lugar, palagay ko medyo sisimangot ka kasi hindi mo makikita agad kung ano yung hinahanap mo. Kaya nga mga kapatid, we must learn from the choices that we made. Kailangan, we need to be careful about the choices. Sa pagkilala mo sa Diyos, pwede mo naman tanggihan ng Diyos Sa mga tao na nagsishare sa iyo ng Word of God, pwede mong tanggapin si Lord. At pwede mo rin i-reject ang Diyos. The point is, the greatest failure in man's life is when he lost his soul. Kapag ni-reject mo ang Diyos sa buhay mo, that will be the saddest decision that you make. Bakit? You rejected the King of Kings and the life-giving God sa buhay mo. Mga kapatid,
God is free to make a sovereign choice. Wala tayong pakialam dahil ang Diyos ay may dahilan kung bakit, kung gusto niyang ang gawin ang mundo ay triangle, nasa sa Kanya yon. Wala tayong pakialam doon. He has a sovereign choice. Take a look at what happened to Jeremiah. Sabi niya, Jeremiah, tinawag kita, maliit ka pa lang, nasa tiyan ka pa lang ng mami mo, tinawag na kita. Choice ni Lord yun. And God has a sovereign choice to make. Wala tayong magagawa. Kung ipinanganak ka na may kapansanan ka, may dahilan yung Diyos kung bakit may kapansanan kang pinanganak dito sa mundo. Choice niya yon. At wala tayong magagawa at hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Diyos, bakit ako ginawa mong ganito? Samantalang ang daming mga salbahe naman ng mga tao, pero ginawa mo silang ganyan. Sana ako na lang, kasi mabait naman ako sa iyo. Ganon din mga kapatid. Anong sabi naman niya? Kay Isaac at saka kay Jacob. Kay Jacob. Bakit mas mahal ni Jacob, mas mahal ni Isaac si Jacob kaysa kay Esau? Choice na yun eh. Wala tayong magagawa. Gusto ng Diyos yun. But sa atin na mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng free will to make the choice. Kung ikaw susunod sa akin o ikaw hindi ka susunod sa akin. Kaya sa umagang ito mga kapatid, allow me to share to you about the wise decision and wise choice. Kaya nga mga kapatid, pag nagkamali ka ng pagpili ng kaibigan, pag nagkamali ka ng pagpili ng kaibigan na sinamahan mo, naalala nyo the old saying, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo, at sasabihin ko naman sa iyo kung sino ka. Kaya nga mga kapatid, choices. Okay, introduction pa lang po yon mga kapatid, at hindi pa po sisimula. Okay, sabi po ni Moises, si Moises nung tatawid na po sila, nung mamamatay na siya, malapit na siyang mamatay meron siyang binigay na instruction sa mga Israelites. Dito po makikita yan sa Deuteronomy chapter 30, verses 15. Tingnan niyo mga kapatid, ito yung instruction ni Moises doon sa mga Israelites kasi malapit na siyang mamatay nung time na yan. Kaya binibigyan niya ng emphasis itong mga critical decision na to. Kasi tayo, mga tao, dapat magaling tayo o marunong tayo at tinatawag nating critical thinking. Yung mga wise decision making. Si Moises, inisip niya to. Malapit na akong mamatay. Ano kaya ang mangyayari kapag ito hindi nila ginawa? Sabi dito sa 15, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Buhay o kamatayan. Kasaganaan o kahirapan, sabi ni Moises. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Pero, ngunit, kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Sa ibang version, mamamatay kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa. Na ngayon inilalahad ko sa inyo, you make a choice. Sa inyo, buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong mga lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Mga kapatid, saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito na kami po, Ama, ay naririto upang makinig
at mapagpala ng mga salita po ninyo na magkakaroon po na magiging guide ng aming buhay kung paano po kami lalakad sa mundong ito kasama kayo, Panginoon. Ama, sa piling ng mga hindi nakakilala, turungan mo kami na maalaala namin ito, mga salita mo, upang sa gano'n, Ama, tulad nila ay huwag kaming maliligaw. Dahil alam namin na ang inyong direction sa amin ay ang ibigin ka at sundin ang iyong mga utos. Ama, salamat sa iyo, itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Choices. So, mga kapatid, sabi ho ng banal na kasulatan kay Joshua, ay kay Moises, malapit na siyang mamatay si Moises. Today, I will give you a choice. All of us, the Lord has given us also a choice. Susunod ba kayo sa akin? Sasamba ba kayo sa akin? Mamahalin niyo ba ako higit sa lahat? O iiwanan niyo ako, kakalimutan niyo ako, o hindi niyo ako papansinin? Remember, mga kapatid, our choice will lead us to our destiny. Our choice will lead us to our destiny. Araw-araw, maya't maya, oras-oras, gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay natin. Sa buhok mo, choice mo yan. Kung gusto mong gumanda, lagyan mo ng kulay ang buhok mo, pakapalin mo yung buhok mo, palagyan mo ng choice mo yan. Kung gusto mo naman na yung damit mo, gusto mo yung damit mo, pipili ka ng kulay ng damit, ganito ang kulay, ganito ang itsura, choice mo yan. Maging sa trabaho mo, sa pagpili mo ng trabaho, ano ba gusto mo? Sa bahay ka lang nagtatrabaho, hahanap ka ng negosyo mo para ikaw ang mismo ang magpapatrabaho, o gusto mo sa bahay, o gusto mo sa field ka, ikaw ang bahala. Kung gusto mo sa dagat, kung gusto mo sa lupa yung trabaho mo, local, o gusto mo sa abroad, bahala ka. It's your choice. Now, sa mga kaibigan mo, kung saang pipiliin mong kaibigan, alam mong ilalayo ka sa Diyos, dahil ikaw ay Kristiyano na, pero ang mga sinasamahan mong kaibigan ay mga hindi nakakilala sa Diyos, instead na ang gusto mong dapat na kaibigan ay mga kaibigan na ilalapit ka sa Diyos, choice mo rin yan. Walang makakapigil sa'yo. Pero sinasabi nga ng Panginoon, dito sa sinabi ni Joshua, ni Moises, no? Sa kanila, mamili kayo, inilalahad ko sa inyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Di ba? Sabi niya, ibinibigay ko sa iyo, I'm giving you a free choice. Bahala kayo. Kaya kung tayo, ano mang ang choice natin, tatalikod ba ako kay Lord? Kasi nabe-burnout na ako Sabi, ako maliit pa, sabi darating na si Lord. Matanda na ako, hindi pa dumarating si Lord Nabe-burnout na ako. Ako na palagi ganito, ganyan-ganyan. Mga kapatid, choice nyo yan. Kung gusto nyo pang magpatuloy na maglingkod sa Diyos, o ayaw nyo na, kayo may hawak niyan. Sabi nga iniiwan ko sa inyong mga kamay. Piliin ninyo. Pero meron siyang mabigat na instruction sa 20, Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, upang kayo at ang inyong salin lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Alam nyo mga kapatid, pagdating doon sa Ephesians, wala na pong mga Hudyo, wala nang mga Griego, pantay-pantay na sa Panginoong Kristo dahil sa Kanyang kamatayan. Kaya lahat tayo, meron tayo, para na din sa atin, ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid, sa mga taong kumilala sa Diyos at mga taong tumanggap sa Panginoong Kristo, sa atin din ang mga pangako ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung anong gusto mong kulay ng buhok mo, kung anong klaseng trabaho, kung anong bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, choice mo lahat yan. Pero kasi yung desisyon mo ngayon, ay magseset ng target mo yan. Kung ano ang mangyayari sa iyo sa mga susunod na mga taon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon. Kaya nga mga kapatid, your decision matters. Ulitin ko your decision matters. If you want to be successful, it is in your decision.
Vision will determine your discipline. Again, mga kapatid, your decision matters. If you want to be successful, it is your decision. Vision will determine your discipline. Kaya nga, mga kapatid, doon mo malalaman kung kailangan mo nang mag-adjust. Malalaman mo kung yung mga decision mo, paano mo to i-translate into reality. Yung mga decision mo ngayon, paano mo ngayon yan itatawid para maging realistic yan. Ikaw rin ang may hawak ng decision na yan, mga kapatid. Kung gugustuhin mo. Kaya nga, kung saan ang puso mo, doon ka. What is your vision for tomorrow will set our discipline today. Yan, no? What is your vision for tomorrow will set your discipline today. Lagi ko sinasabi ito sa mga estudyante ko. What you are today is the result of your decision yesterday. And what will be your future is, it is your decision today. Kung ano ka ngayon, decision mo yan nung nakaraan. At kung ano ang mangyayari sa iyo sa mga susunod na mga araw, yan decision mo ngayon. Kaya pag nagkamali ka ng pili ng asawa mo, tapos ka na. Araw-araw, bigyan ka ng mahiwagang tunog. Kapag pupunta ka sa Bible study, mumurahin ka. Wala ka na. Kapag wala ka maibigay na pera, palalayasin ka. Meron akong pinsan na ganyan. Nung nawala na siya ng trabaho, pinalayas na siya ng mga anak niya. Alam nyo, mga kapatid, pinalayas na siya ng asawa niya. Kaya gusto ko ipaalala sa inyo, kapag nagkamali ka ng decision, pagsisisihan mo to. Kaya nga, what is your vision for tomorrow will set your discipline today. Kung gusto mong gumanda yung buhay mo ngayon, kailangan disiplinahin mo yung sarili mo. Kasi ito yung mangyayari sa iyo sa mga susunod na mga araw. Mga kapatid, pinapaalala lang sa atin, papaano tayo magre-react? How are we able to respond in our decision? Paano ka magre-respond sa decision mo? Kaya nga, mga kapatid, our decision in the past will determine kung ano ang kahihinatnan mo. Subalit, pwedeng mabago yan kung ngayon uumpisahan mo na papasukin ng Diyos sa buhay mo. Yung nakaraan na yon. Pero kung bibigyan mo ng halaga ang Diyos sa buhay mo ngayon, babaguhin ng Diyos yung future mo. Kaya nga, mga kapatid, may pag-asa pa pala. May pag-asa pa. Kapag ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa, ay makakakilala sa Diyos, yung mga nakaraan natin, maaaring mabago pa. Kaya nga, mga kapatid, ano ang sabi? One wrong choice can ruin your life, but one right choice can bring blessings to your life. Mga kapatid, kapag nagkamali ka ng pagpili, magbibigay ito ng kaguluhan sa buhay mo. Magbibigay ito ng disaster sa buhay mo. But one right choice can bring blessings to your life. Pag nakakuha ka naman ng tamang pagpili, magiging masaya ka. Lagi ko itong sinasabi sa mga mangingisda. Sabi ko sa kanila, happy wife, happy life. Kapag mahal mo, kapag masaya yung asawa mo, magiging masaya yung buhay mo. Pero, kapag malungkot at, anong tawag dito? Kapag hindi masaya yung asawa mo, sigurado, hindi rin magiging maganda ang
kahihinatnan. Kaya nga mga kapatid, your decision today, meron pa dyan, isa pa, Ate Jaisel. Your decision today determines the quality of your life tomorrow. Your decision today determines the quality of life. Quality of your life tomorrow. Kaya nga mga kapatid, hindi basta-basta ang pagpili. Kaya nga tayo sa mga anak natin, hanggat maaari, anak, humanap ka ng mapapangasawa mo, hindi lang basta pogi. Hindi lang basta maganda. Humanap ka ng mapapangasawa mo na higit na mas mahal ang Diyos kaysa sa'yo. Maghanap ka ng asawa na mamahalin ang Diyos higit sa'yo. Ilalapit ka sa Diyos, hindi ka ilalayo sa Diyos. Ganon din sa kaibigan. Maghanap ka ng kaibigan. You surround yourself with what? With Christian friends. Humanap ka ng mga kaibigan mo. Ano ba yung surround? Palibutan mo yung sarili mo. Kung gusto mo maging successful ka, palibutan mo yung sarili mo ng mga kaibigang mapagmahal sa Diyos. Dahil kapag ka iba ang nakapalibot sa iyo, ilalayo ka nito sa Diyos. At hindi mo matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Why? Because you made the wrong choice. You get the wrong friends. Akala mo lang mabait sila. Kahit yung mga tao, mga nanliligaw na mga lalaki. Hindi naman nagpapakita muna ng kagaspangan ng ugali yan doon sa nililigawan nila. Lahat yan, puro magaganda lahat yan. At makikilala mo yan in the long run. Pag magkasama na kayo, you will see kung sino yung tao na yan na sinasabi mong mabait sa'yo. For as long as hindi yan Christian, para kang kumuha ng martilyo, hollow blocks, ipapalo mo sa ulo mo. Why? Hindi yan nakakilala sa Diyos. Papahirapan ka niyan. Tandaan nyo mga kapatid. Kaya nga ho, parang si Moses. Sabi niya sa mga Israelites, galing na tayo sa slavery, papunta na tayo sa desert, hindi pa ba kayo magbabago? Galing na tayo sa hirap, ayaw niyo pa bang iwanan yan? Kailangan makapunta tayo sa promised land. Pero dahil ang tigas-tigas ng ulo nyo, yung mentality ninyo, nasa Egypt pa din. Yung mentality ninyo, slavery, nasa Egypt pa din. Pinalabas na tayo ng Diyos dito, kailangan bago na yung mentality natin. Kaya hanggang sa malapit nang mamatay si Moses, lagi niya itong sinasabi. Pag pumili kayo, siguro naasar na si Moses, Kaya sinabi niya, iniiwan ko na sa inyo. Ang lahat na ito, Ate Jaisel, balik mo nga dun sa key verse natin. Kaya sinabi niya sa iyo, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Mamili kayo. You make a choice. Pili kayo. You need to choose. Ano sabi niya? Kasaganan o kahirapan? Ano gusto mo? Pag tinanong kita ngayon, ano gusto mo? Kasaganan o kahirapan? Kasaganaan. Sabi niya. Pero, sabi niya, ano gusto niyo? Buhay o kamatayan? Pag kayo tinanong ko uli, ano gusto niyo? Buhay o kamatayan? Buhay. Sabi dito, mangyayari yan kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo. Mangyayari yan kapag sinunod nyo ang mga bagay, ang mga salita ko na sinabi ko sa inyo. Kaya sabi niya, kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kautusan, anong sabi niya? Pagpapalain niya kayo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. But if you will reject the instruction, it's your choice. Binigyan na tayo ng paalala. Binigyan na tayo ng warning. You choose. Saan mo ipapagamit ang buhay na yan? Saan? Kanino mo ipapagamit yan?
Sabi ko sa inyo kanina, everything merong reciprocal. Kung merong mainit, merong malamig. Kung merong mataas, merong ibaba. Ngayon, saan mo ipapagamit yung talent na meron ka ngayon? Para sa taas ba yan? O para sa baba? Saan mo ipapagamit yung buhay na yan? Para ba sa taas yan? Para sa baba? The last time that I talked to you, the message is that all of us need to become a soul winner. A true Christian will never be a Christian if you are not a truly soul winner. Hindi tayo pwedeng uupo lang. May gagawin tayo, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng everyday na lang makikinig tayo na makikinig and no output. Hindi pwede. You know why? Kasi may gagawin ng talaga tayo mga Christian eh. Kung bakit ka naging Christian ngayon, kasi merong taong inutos ang Diyos para sa'yo. Para ipakilala ang salita ng Diyos para sa'yo. Now, mga kapatid, sabi po ng Proverbs chapter 14, verse 12, ay ganito, there is a way that seemeth right to a man, but its end is the way of death. There is a way that seemeth right in the sight of men, but in the end, it is the way of death. Akala niya, tama na siya. Akala na maraming tao, nandito ako, okay na ako. Mga kapatid, if feeling, sabi nga natin, yung feeling magkaiba sa emotion. Yung feeling, mahal mo siya ngayon, bukas hindi mo na siya mahal. We must be rational rather than emotional. Bibili ka ba sa isang tindahan na yung tindera masungit? Malayo pa lang yung mukha ng tindera. Ano yun? Ano bibili mo? Dalihan mo, may gagawin pa ako. Siguro bukas hindi ka na bibili doon. Dahil malayo pa lang, kinakabahan ka na eh. Tama? Malayo pa lang, kakabahan ka na. We, as Christian, we need to be more considerate. Hindi tayo pwedeng emotional all the time. Kaya nga sabi ko, yung feelings natin, hindi yan sigurado. Mahal mo siya ngayon, bukas hindi mo na siya mahal. Magkaiba yun, mga kapatid. Ang feelings, nagpapasaya sa'yo. Mahirap magdesisyon kapag sobrang saya ka. Mahirap din magdesisyon pag sobrang lungkot ka. Mahirap din magdesisyon, huwag ka magdidesisyon, pabigla-bigla, pag galit ka. Why? Because you might get the wrong decision. You might get a wrong choice. Kaya kailangan, chill lang. Kailangan, pag gagawa ka, pag-iisipin mo maigi. Makakabuti ba to sa akin pag ginawa ko to? Kapag ba pinakasalan ko tong babae na to, hindi ba ako magsisisi? Pag pinakasalan ko ba tong lalaki na to, hindi ba ako magsisisi? Pag ba siya naging boyfriend ko, ano kaya mangyayari sa akin? Lord, I want to follow your direction. Lord, I want to follow your instruction. Ano ba ang instruction mo sa akin? Please, make it clear to me. Gawin mong malinaw to para sa akin. Is he the right person for me? Give me the right decision, Lord. Kasi Lord, kapag siya at nagkamali ako ng pagpili ko, baka malayo ako sa iyo, Lord. Baka Lord, magkamali ako. There is a way that seems right to a man, but its end is a way of death. Kaya nga, mga kapatid, halimbawa, kung emotional ka lang o nadadara ka ng feelings mo, dahil sa sobrang galit mo, wala tayong bonus ngayon. Next year na ang bonus. Kasi yun ang dating na, dadala ka ng emotion mo eh. Wala nang bonus. Next year na, 2025. Next year ang bonus. Walang bonus ngayon, 2023. Wala. Why? Nadala ka eh, emotion eh. That is why, mga kapatid, iba yung feelings sa emotion. Yung feelings, pwede kang mapasaya ng feelings. Yung emotion, pwedeng daling ka nito sa isang maling desisyon. Kaya nga, mga kapatid, it must be governed, your feelings and your emotion must be governed by the Holy Spirit. Kailangan nandun yung Holy Spirit eh. Lord, kaya nga, hindi ka
Hindi ka makakapag-akay ng mga tao na magmamahal sa Diyos kung hindi nagbunga yung Holy Spirit sa buhay mo. Pag walang fruits of the Holy Spirit, maaring hindi ka makapag-share ng Word of God. Paano makakapag-share ng Word of God yung ang buhay ay wasak? Wasak din yung buhay mo, share mo, wasak din. Hindi pwede, mga kapatid. Kailangan makakapag-share ng Word of God yung isang tao kapag binago ng Diyos ang buhay niya, dun lang niya ma-share ang Word of God. Pero kapag wasak yung buhay mo, mahihirapan ka mag-share ng Word of God kasi wasak din yung sasabihan mo. Ngayon, ang choice, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo. Alam mo, nakasulat sa Marlboro, yung mga itsura ng mga, anong tawag ba doon? Itsura ng mga taong may mga cancer, may mga malubhang karamdaman, may mga bukol, may mga kung ano-ano. Pero pag bumibili ka ng sigarilyo, ini-ignore mo yun. Bakit? Choice mo yun eh. Gusto mo talaga. Pinapaunti-unti mo pang mamatay. Pero pwede mo namang gawin mabilis. Araw-arawin mo, choice mo yan. Pero mararamdaman mo ang epekto niyan kapag meron ka nang naramdaman sa loob ng katawan mo. And you may ask yourself, Lord, tama ang ginawa ko. Sa sobrang tagal din ito. Alam nyo, isang araw, habang nagla-life class tayo, meron akong kausap na matanda doon sa baba. Isang lolo dito. And he said, alam mo, Pastor, I'm very much thankful talaga kay Lord. You know why? For 50 years na nagsisigarilyo ako, tinawag ako ni Lord. Buti, hindi pa niya ako binigyan ng sakit. Buti, na ngayon nakakilala na ako kay Lord, pinagsisisihan ko yung mga araw na nanigarilyo ako. Mabuti na lang, binigyan pa ako ng chance ni Lord na hindi ako nagkasakit kahit naninigarilyo ako. Pero choice mo yun. Choice mo yun. Alak, choice mo yan. Marami ako nakita, batang-bata pa lang, para mas matanda na sa akin eh. Kulubot-kulubot na yung balat eh. Dry na eh. Pero bata pa sa akin. Alam nyo mga kapatid, choice niya yun eh. Sabi nga ni kapatid na Eric, ginusto mo yan, magdusa ka. Yan ang ginawa mo sa sarili mo. Kapag nilaspag mo yung sarili mo ng maaga, choice mo yan. Ngayon, kapag hindi ka naglingkod kay Lord at nilaspag mo lang yan at nakalimutan mo maglingkod sa Diyos, na malakas pa yung katawan mo ngayon at kapag laspag na yung katawan mo, tsaka kalalapit ngayon sa Diyos, choice mo yan. Choice mo yan. That is your choice. Kaya nga sinabi, there is a way that seems right to a man, but in the end, it is a way of death. Akala mo makakabuti sa'yo. Bakit? Siyempre, kapag naninigarilyo ka, tingin mo sa sarili mo, astiging ka. Pag naninigarilyo ka, medyo matindi yung dating mo sa ibang mga tao na nakakita sa'yo. But deep inside, alam mo kung ano epekto nito sa katawan mo. Tanungin mo yung naninigarilyo, ano ang mabuting nangyayari sa'yo in the long run? Pagpalagay mo na, 12 kahan sigarilyo, araw-arawin mo. Kasi inuunti-unti pa eh. 2 stick nga lang. 3 stick nga lang. Ba't inuunti-unti mo pa? Doon din naman ang ending nun eh. Dapat todo mo na. Naalala ko nung high school ako, si Blas. Nahuli siya nung commandant namin. Naninigarilyo, break time, nahuli siya. Yung kalahating kahan ng sigarilyo ng Marlboro, sabay-sabay eh. Pinahitit sa kanya. Sabi niya, Ma'am, ayoko na po. Hinap na po ako huminga. Oh, kita mo na. Pinahitit kita. 12, sabay-sabay. Sinindihan. Choice niya yun. Choice mo rin yan. Kapag hindi mo tinanggal yan, mamamatay ka ng maaga. Sabi niya eh. Pag hindi mo sinunod ang aking mga utos, mamamatay kayo. Kaya mga kapatid, emotion will pass. Emotion will pass, but decision lingers. Intindihan niyo mga kapatid? Ang emotion daw, lilipas. But decision, magtatagal. Yung emotion, pag nagalit ka ngayon, wala na. Galit ka eh. Wala na mamaya. Eh yung decision na ginawa mo, it will last. It will linger, mga kapatid. Now, sabi ng Proverbs chapter 4, verse 7, wisdom. We need wisdom, mga kapatid.
Kung gusto natin a wise decision, if we want a wise choice, we need what? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Wisdom. 1, 2, 3. Kailangan natin ng wisdom. To arrive in the right choice, to arrive in the right wisdom, we need what? Wisdom. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Kung gusto mo lang, kung gusto mo, if you want to have a choice, right decision, it's up to you. Sabi niya, kung gusto mo ng right choice, right decision, we need wisdom. Wisdom is different from knowledge. Knowledge came from man, but wisdom came to the Lord. So, mga kapatid, if we want wisdom, if you want success, surround yourself with wise people. Again, I repeat, mga kapatid, if you want to become successful, if you want right choice, if you want right decision, surround yourself with wise people. Palibutan mo yung sarili mo ng mga tamang mga tao. Mga taong may pagmamahal sa Diyos. May mga taong takot sa Diyos. Mga taong ilalapit ka sa Diyos. You surround yourself with right people. Magkaiba yung good person sa right person, mga kapatid. Uulitin ko, magkaiba yon. Yung good person, kasama mo rin siyang magsugal. Yung good person, kasama mo rin siyang mag-inom ng alak. Yung good person, kasama mo rin siya gumawa ng masama. Kasi ang tawag mo sa kanya, good. Sinasamahan ka niya sa bisyo eh. Pero magkaiba ang good sa right. Kasi yung right person, isasama ka niya sa tama. Pag mali yung ginagawa mo, sasabihan ka niya. Mali yan. Magkaiba ang good sa right, mga kapatid. Kaya nga, ano ang sabi? Kung gusto natin the right decision, if we want the right decision, if we want the right choice, if we want success in life, we need wisdom. Surround yourself with people, wise people. Kaya nga, kailangan pumili ka. Naalala ko si Donald Trump. Sabi niya ako, hindi ako masyadong matalino. Pero I hired wise people na mas matalino kaysa sa akin. Sabi niya. Ganon din tayo. Kung gusto natin maging successful, hanap tayo ng mga taong mas matalino pa sa atin. Mas ilalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo ilalayo nito sa Diyos. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, surround yourself na mga taong malapit sa Diyos. Kaya nga, minsan, yung akala mong tama yung decision mo, hindi pa pala yun yung tamang decision. Meron pa palang mas magandang decision na ibibigay ang Diyos. Kaya nga sabi, dapat may intervention ng Holy Spirit. Dapat yung wisdom, ang wisdom na to came from the Holy Spirit. Sa pagpili nyo ng kaibigan, hanapin ninyo yung kaibigan na mamahalin ng Diyos, na mas mahal ang Diyos. Sa pagpili ng asawa, hanapin ninyo yung mapapangasawa na mas mahal ang Diyos kesa sa inyo. Yun. Kaya nga ho, mga kapatid, maghanap tayo hindi dahil sa pakiramdam lang natin. Kaya mahal natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Kailangan, lahat ng ginagawa natin in line with the will of God sa buhay natin. Kailangan, kahit sa pagpili ng mapapangasawa o makakasama sa buhay. Number 1, 3 points to. Sabi dito, point number 1. Sabi dito, wise decision lead us to a victorious life. Number 1, Ate Jaisel, number 1. Wise choices. Why number 1 is why choices mo. Mali. Number 1, wise choices leads us to a victorious and successful life. Wise choices lead us. Sabi dito, Kawikaan chapter 13 verse 1.
Ang anak na may unawa ay nakikinig sa kanyang ama. Ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Kaya nga ho mga kapatid, napapaikutan ka ba ng mga taong mahal na mahal ang Diyos? Napapalibutan ka ba ng mga taong mahal na mahal ang Diyos? Kaya nga, sino-sino ba tong mga tao na to na magtutulak sa iyo para magkaroon ka ng successful life? Parents mo. Sino pa? Yung leaders natin sa church. Sino pa? Itong mga mentors natin. Spiritual mentors. Sila ang magtutulak sa iyo para magkaroon ka ng tamang pagpili kung gusto natin na magkaroon ng matagumpay na buhay. Sabi niya, ang anak na may unawa, nakikinig sa kanyang ama. Pero kapag walang kang unawa, you will ignore the advice of your parents. You will ignore the advice of your pastors. You will ignore the advice of those people who loves you. Why? You will ignore all of them. Why? Bakit? Sabi, pag in-ignore mo sila, anong ang term? Ikaw ay, alin? Walang unawa. Foolish. Ngunit, sa isang taong matalino, sabi sa kanya, mahalaga raw sa kanya yung advice, yung paalala. Kaya nga mga kapatid, the leaders, our parents, our spiritual leaders, they are gift. Mga regalo sila sa atin ni Lord. But if you will reject the gift, it will lead you a miserable life. Kapag in-ignore mo sila, if you ignore your parents, if you ignore the spiritual people, if you ignore wise people who keep on giving advice to you, if you reject them, it will make your life miserable. Hindi magiging maganda. The Bible says in Proverbs 15:5, sabi, hindi pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Hindi pinapansin ng mangmang, the foolish, ang turo ng kanyang ama. Never mind. Ignore. Pag pinapagalitan, okay, bahala kayo. Ngunit sa isang anak na alin, na nakikinig ng paalala, mabuti daw yun. Ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. That is why, mga kapatid, it's your choice. Are you going to listen to your parents? Are you going to listen to those people who cares for you? Are you going to listen to them or you will reject or ignore them? Bahala ka. Maging yung boss mo sa trabaho mo, pinapaalalahanan ka, pumasok ka ng maaga, huwag kang makikipag-away, huwag kang mangungupit, huwag kang kukuha ng mga bagay-bagay sa trabaho, huwag kang mag-uuwi ng tornilyo, huwag kang mag-uuwi ng mga kung ano-ano. Bakit? Pinapaalalahanan ka. If you do this, if you ignore, well, it's up to you. Ikaw bahala. Choice mo yan. Kaya nga mga kapatid, hindi lahat ng pagsubok galing sa Diyos. Hindi lahat. Hindi lahat ng pagsubok. Hindi ka pumapasok ng maaga. Lagi kang late. Nakikipag-away ka. Nangongopya ka. Nangongodiko ka. Tapos nung binagsakan ng teacher, sabi mo, Lord, ang bigat naman ng pagsubok sa akin. Lord, ang bigat nito, Lord. Nang uumit ka ng gamit sa trabaho mo, nakikipag-away ka sa boss mo, late ka pumapasok. Nakikipag-away ka sa trabaho mo. Nung tinanggal ka, sabi mo, Lord, ang bigat ng pagsubok sa akin. Bakit naman? Sabi ni Lord, ako gumawa niyan, ikaw gumawa niyan. Ba't ako inaano mo? Ano? Ikaw ang may gawa niyan, hindi ako. That is why hindi lahat ng pagsubok galing sa Diyos. Ang pagsubok, minsan tayo na ang may gawa niyan. It's your choice. Choice mo yan eh. A wrong choice brings you disaster. Kaya mga kapatid, yung foolish,
sinusunog mo yung katawan mo ng sigarilyo, sinusunog mo yung baga mo ng alak, choice mo yan. Choice mo yan. Pag nagkasakit ka, mabuti sana kung ikaw lang yung ikaw lang yung mahihirapan Pahihirapan mo pa yung nanay mo, pahihirapan mo yung mga kapatid mo para maghanap ng pera. Pahihirapan mo yung asawa mo, pahihirapan mo yung mga anak mo. Buti sana kung pag-inom mo, patay ka na kagad wala na hindi, ma-hospital ka pa Pag-hahanapin mo pa sila ng pera, mangungutang pa sila. Maghahagilap pa kung kani-kanino, ipeprenda yung bahay ninyo, ipeprenda yung mga ano-ano. Pero choice mo yun. Ikaw ang gumawa nun. Di ba? Mabuti sana, pag nagkasakit ka, tepi na kagad. Tigpay na kagad, wala nang usap-usap. Tepi. 6 feet. Yan na lang. Dyan na lang sa palutsina na lang. Pwede na yan. Di ba? Pagawa na lang. Kay Tukne. Pagawa na lang ng di ba? Ginusto mo yan Buti sana, mabigat nga Pag malala na di ba? Nakikita nyo, dialysis, wag nyo na akong gayahin sa Facebook. Wag nyo na akong gayahin. Mahilig akong kumain ng mga maaalat, ng soft drinks. Please lang, wag nyo na akong tularan. Wag nyo nang danasin to. Napakahirap ng may karamdaman. You see, mga kapatid, choice niya yun noon Kaya nga, meron din naman tayo makukuha mga bagay na maganda sa Facebook kung titignan lang din natin May makukuha rin tayo mga aral Kaya nga, the end, wise people listen to wise people too. Tingnan nyo, yung anak ni David, sino yun? Si Rehoboam, anak ni David. Ano nangyari? Nakinig sa kanino? Wrong people. Sabi niya, ganito, sobrang pag-aanin na lang natin yung mga binibigay nating taxes para lalo tayong mahalin ng mga tao. Parang ganon. Nakinig siya sa advice ng mga ka-age niya, ka-level niya. Hindi, bigyan natin ng mabigat na yan, ng tax. Sabi niya, sinunod niya? Yung advice ng mga kababata niya. Hindi siya nakinig doon sa mga matatanda. Alam naman natin to lahat, mga kapatid. Experience is the best teacher. Alam natin lahat yan. Kaya lang, ang sinunod nung anak ni David, yung mga ka-age niya. Hindi niya sinunod yung mga advice ng matatanda na may experience na. Ano nangyari? Disaster. Ganon din, mga kapatid, sa atin. Number 2, kanina, wise. Ate Jason, din ba wise? Balikan mo. Tingnan nyo, mga kapatid, Wise choices. Kanina. Yung pangalawa, Ate Jason. Right choices naman. Right choices gives you peaceful life. Yung tamang pagpili, magbibigay sa iyo ng mapayapang buhay. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ang dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. You see, mga kapatid, kapag tama ang pagpili mo, bibigyan ka nito ng alin? Ng maganda at tahimik na pamumuhay. Kasi bakit? Sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh magdudulot ng kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan, sa buong bahay ninyo. Kaya nga, saan ako pipili? Ano ba ang tamang pagpili? Saan kayo kukuha ng tamang pagpili? Sa Bible. When you read the Word of God, malalaman ninyo kung ano ang tamang pipiliin ninyo. The Word of God. Tama ang ginagawa mo. Mahimbing ang tulog mo kapag sinusunod mo ang Diyos. Pero, hindi ka naman makakatulog kapag labag naman sa Diyos ang ginagawa mo. Hindi ka patutulugin nito. Pero kung tama ang ginagawa mo, mahimbing ang tulog mo. Pero kapag hindi tama ang ginagawa mo sa harap ng Diyos, hindi ka makakatulog ng mahimbing.
Halimbawa, yung magnanakaw, makakatulog ba ng mahimbing yon? Siguro. Sa sarili niya. Pero hindi siya makakatulog ng sobrang himbing kasi alam niya baka may nanghahunting sa kanya. He gives him troubled life. Kahit ikaw ay breadwinner na, huwag kang umasta na parang bossing ka sa bahay ninyo. Hindi ka na maghuhugas ng plato, hindi ka na maglilinis ng bahay ninyo dahil breadwinner ka. Mali! Mali, mali. Mali. Kaya nga mga kapatid, kaya pala dahil breadwinner ka, malaya ka nang sumagot ng pabalang sa magulang mo. Dahil breadwinner ka. Pwede mo nang sagot-sagutin ng nanay mo ng mataas kasi nagbibigay ka na ng pera sa kanila. Ganun ba yon? Mali, mga kapatid. Mali. Kaya nga, kahit tayo may trabaho na, kahit maganda pa ang hanap buhay mo, hindi ka dapat sumasagot sa magulang mo ng pabalang. Kahit breadwinner ka pa, kahit nagbibigay ka pa ng pera, pangkain nila, pang electricity nila, hindi nangangahulugang sasagutin mo magulang mo. Pagdadabogan mo at hindi ka na maghuhugas ng plato, hindi ka na maglilinis ng bahay. Bakit? Nagbibigay naman ako ng pera. Kayo na maghugas niyan. Kayo na maglaban niyan. Kayo na maglinis niyan. Nagbibigay naman ako ng pera. Mali. Mali. Wrong decision. Wrong choice. Sabi doon, hindi kita pagpapalain, sabi ng Diyos. Sabi dito, unforgiveness, wrong choice. Hatred, wrong choice. Mali. Right choice stabilizes your life. Right choices in life stabilizes your life. Pinapatatag nito ang buhay mo kapag tama ang mga pinipili mo. Kapag ikaw, nagsasama ka ng loob, nagkakasakit ka. Sabi ko yan dun sa kapitbahay namin. Sa kasamahan ko dun sa, yung kaibigan ko dun sa Dubai. Hay ko sa kanya, lagi ka nagagalit sa mga customer mo dahil ginugulo yung mga damit na pinipili. Bahala ka. Sabi ko sa kanya, mamamatay ka ng maaga kasi lagi kang galit. Mali yan. Mali. Brother. Mali yan. Wrong choice. Kaya mga kapatid, right choices stabilizes your life. Saan ka makakakita? How are you able to stabilize your life? Paano? Pumunta ka sa church. They will help you to stabilize your spiritual life. Saan pa? You attend cell group. They will stabilize your life. Saan pa? You attend Bible study. It stabilize your life. Involve yourself to the works in the church. It will stabilize your spiritual life. Pero, kapag hindi mo in-involve yung sarili mo, pag sa sarili mo, meron kang time para sa trabaho mo, pero wala kang time para sa Diyos, mark my word mga kapatid, you will never be successful in life because God is behind in your agenda. If you prioritize God in your life, blessings will follow. Kapag inuna natin ng Diyos sa buhay natin, blessings will follow. But, if we put God behind, sa likod, wala kang time, oras, mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung pamilya mo, mahal mo silang lahat, pero yung Diyos hindi mo mahal, lagi lang yung Diyos, set aside lang siya. Lord, pag may time ako, baka sakali maka-attend ako. Pag may time ako, pag may time na, baka sakali pa. Nagkaroon ka na ng time, baka sakali pa. Wala talagang chance yun. Kasi baka sakali pa eh. Ibig sabihin, hindi mo talaga mahal ng Diyos. Now, you will ask from the Lord, Lord, please, bless mo naman yung pamilya namin. Lord, please, pagalingin mo naman yung kapatid ko. Lord, please, tulungan mo naman yung asawa ko. Lord, please, tulungan mo yung... Pero wala kang time sa kanya eh. You don't have time. Nasa least priority mo yung Diyos eh. Hindi siya talagang mahal mo eh. Iba yung sinasabi ng bibig sa ginagawa natin eh. Di ba? Kaya nga mga kapatid, ibang bagay na yan, where will we get the right choices? Right choices stabilizes your life where? Involve yourself into church. Involve yourself in the cell group. Involve yourself in your Bible reading. Involve yourself in activity in the church.
it will stabilize your what? Your spiritual life. Kapag pinatatakbo ang buhay mo with your emotion, kontra sa Word of God, bagsak lahat ang mangyayari sa buhay mo. Pag lahat ng bagay na ginagawa mo, whether it is emotion or your feelings, nasa liwa sa salita ng Diyos, babagsak lahat. Kasi hindi siya in line sa gusto ng Diyos. Last but not the least, mga kapatid, godly choices brings you closer to God. Godly choices, maka-Diyos na pagpili, ay maghahatid sa iyo na mapalapit sa Diyos. Sabi ng Joshua 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kayo, tayo. Kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit, para sa akin at sa aking sambahayan, sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anak, sabi niya, kay Yahweh kami maglilingkod. Kung ayaw ninyo, kayo bahala, choice niyo yan. Pero ako, sabi ni Joshua, ako at ang lahat ng mga kamag-anak ko, sambahayan ko, maglilingkod kami kay Yahweh. Kaya nga mga kapatid, to God, sabi niya, anong sabi ng Matthew chapter 22 verse 37? Ate Jaisel. Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 40. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo, lagi ang mga kasama natin, mga taong may takot sa Diyos, mapapaganda rin ang buhay natin. Kaya nga, di ba sabi natin, surround yourself with godly people. Surround yourself with wise people. Pero pag ang mga kasama mo palagi, mga nag-iinom, mga nagsusugal, mga wala, hindi mangyayari yon. Di ba? Magiging ganun ka na rin. Kaya nga, kailangan mga kapatid, hanap tayo ng mga kaibigan na magiging way para lalo tayong mapalapit sa Diyos. Godly choices brings you closer to God. Remember mga kapatid, godly family produces kind and loving children. Godly family produces kind and loving children. Choices can affect your next generation. Tatagos sa mga apo mo. Tatagos sa mga pamangkin mo yan. Tatagos sa kanila. Kapag tama ang pagpili mo na hamahalin yung Diyos, tatagos sa mga apo mo. Tatagos sa kanilang lahat yan. Kaya nga, in the end, mga kapatid, meron bang epekto sa atin ang godly choices natin? Choice mo yan Mga kamag-anak mo, kaibigan mo, sa'yo. Ano sabi ni Jesus? Matthew 7:13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, papunta sa impyerno. Malapad daw ang daan. Bakit? Bakit? At ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit, makipot lang ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Talagang kokonti lang. Sabihin nyo, bakit doon sa mahal na Nazareno, milyon-milyon na mga nandun? Okay lang yun. Ngayon naman sabi ng Bible, talagang malapad ang daan Malapad ang daan. Diba? Sabi niya, dahil yung daan na yun, marami pumapasok doon. Pero makipot lang daan. Kita nyo. Tingnan nyo ngayon, mga kapatid. Sa dami ng mga sinishare natin ng Word of God, where are they? Maaari, hindi natin alam. But, alam natin na talagang makipot lang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kokonti lang ang pumapasok doon. Kokonti lang. Alam nyo, sabi ng Matthew 24, at kung sino lang ang makakatiis hanggang sa wakas, yun lang ang maliligtas. Kokonti na nga, babawasan pa.
Kung sino lang ang makakatiis, yun lang ang maliligtas. Isipin mo yun. Babawasan pa. That is your choice. Choice mo yan. Kung hindi mo ipapagamit ang buhay mo kay Lord, choice mo yan. Pero sabi ni Lord, kung gusto mo ng mahabang buhay, kung gusto mo ng masaganang buhay, kung gusto mo ng pagpapala, piliin mo ang tamang pagpili. Piliin mo kung alin ang makakabuti para sa iyo na magiging masaya yung Diyos. Kaya nga mga kapatid, in the end, laging sinasabi natin ito, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kahit anong pilit mo, kahit gaano makaganda yung plano mo. Ako, gusto ko maging doktor noon eh. Wala, therapist lang ang inaabot ko eh. Gusto ko maging doktor. Yun lang eh. Pero sabi ni Lord, hindi naman yan ang gusto ko sa iyo eh. Wala, kasama pala ako sa mga magsishare ng Word of God. Spiritual pala yung pagiging doktor eh. Doktor na spiritual life, siyempre, share mo yung Word of God eh. Kaya nga mga kapatid, ang tao ang nagbabalak sa lahat ng mga pinaplano natin. Nagpaplano tayo, dinodrawing pa natin yung mga bagay na gusto natin. Pinaplano natin maigi. Gaano man kaganda yung plano mo, si Yahweh ang nagpapatupad. Pag sinama mo ang Diyos sa buhay mo, mangyayari lahat yan. Pag tinanggal mo ang Diyos sa buhay mo, magugulo ang lahat. Pag tinanggal mo ang Diyos sa buhay mo, wala nang kwenta ang buhay. Wala na. Pero kapag tinanggal mo ang Diyos din sa pamilya mo, magugulo yung pamilya mo. Tanggalin mo yung Diyos sa trabaho mo, hindi ka tatagal. Tanggalin mo ang Diyos sa katawan mo, sa kalusugan mo, mamamatay ka ng maaga. Pero pag sinama mo yung Diyos sa pamilya mo, aayos yung pamilya mo. Isama mo yung Diyos sa negosyo mo, papagandahin ng Diyos yung negosyo mo. Sama mo yung Diyos sa kalusugan mo, hahaba ang buhay mo. Pero pag tanggalin mo ang Diyos sa buhay mo, wala nang kwenta ang buhay. That is why God is everything for us. Mga kapatid, itong message na to, paalala to sa atin lahat. We need to make a wise decision. We need to make a right choices sa buhay natin. Right choices, right decision. Kahuli-hulihan, sabi ng mga kapatid. Mga kapatid, sabi ni Paul, sarado ko na po ito. Galatians 5:13. Sabi niya, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Huwag natin hayaan na yung kalayaan na binigay ng Diyos sa atin ay gawin naman natin yung mga bagay na kagustuhan ng ating mga laman. Kundi gamitin natin yung kalayaan na meron tayo, the free will, para naman makapaglingkod tayo sa Diyos, sa diwa ng pag-ibig natin sa Kanya. Mga kapatid, magandang umaga sa inyo and I hope I send the message clearly sa ating lahat. Wise decision, wise choices. Tayo po lahat ay saglit yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, sobrang salamat po, Panginoon, sa umagang ito na binigyan mo kami ng paalaala kung sino ka na dapat naming sambahin. Nang sa ganon, Panginoon, ay magkaroon po kami ng tamang pagpili, tamang mga desisyon sa buhay namin. Alam namin na kapag nagkamali kami ng pagpili sa tinatahak naming buhay, alam namin ang kahihinatnan nito ay hindi magiging maganda para sa buhay namin. Maging ito man ay sa temporary life, maging ito man ay sa eternal life, if we made the wrong choices, Lord, we know it will bring miserable life, Panginoon, sa buhay namin. That is why, Lord, help us to choose the right and the wise decisions sa buhay namin, Panginoon. Help us, Lord, to surround ourselves with the right and wise people. Panginoon, tulungan mo kami na makatagpo kami ng mga tamang tao. Makatagpo kami ng mga tao na magmamahal sa iyo.
Mga tao na pipiliin na mas mahal ka kaysa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na makita lagi namin sa buhay namin ang ginagawa mong kabutihan. Dahil binibigyan mo kami ng karunungan upang makapamili kami ng mga bagay na tama sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan, tayo po yung muling tumayo. Tayo po ay aawit muli sa ating Panginoon. Ayan, amen. Makakaupo na po muna ang lahat. Ayan, tunay na. Sabi nga, ano yung decision natin ngayon? Right decision dapat ang lagi na nasa mga anak ng ating Panginoon. At ngayong oras na to, dadako na po tayo muli sa pagsamba natin sa pamamagitan ng ating pagbibigay sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin, ang pagbibigay, ito yung divine obligation ng mga taong nakakilala sa ating Panginoon. Alam natin na lahat ng meron tayo is galing ito sa ating Panginoon. Hindi tayo lumalakad dito dahil sa katalinuhan na meron tayo, kundi dahil alam natin na ang Diyos ang nagbigay ng lahat nito sa atin. Dahil sabi ng salita ng Lord, sa paulit-ulit na naririnig natin, kaya imposible na lahat ng naglilingkod sa Panginoon hindi naiintindihan kung bakit kinakailangan dumating sa ganito na kailangan natin magbigay sa ubasan ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa atin, sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin. Sabi po niya dito, subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Sabi pa ng Panginoon, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Amen. Iyan po ay sa mga tao na tunay na nagbibigay sa ating Panginoon. Dahil alam po natin na lahat ng pangangailangan na meron tayo is alam ng Lord po yan. Hindi natin kailangan na magpaulit-ulit sa Kanya. Alam ng Lord kung bakit kailangan lang po natin na ibalik sa Panginoon. Ito po yung pagpapakita natin na nagtatrust talaga tayo, nagtitiwala tayo ng buo sa ating Panginoon na ibibigay ko ba to sa Lord? Ipambayad ko ng utang to eh. Maraming ganun po. Pero sabi ng Lord, subukin daw po natin siya. Dahil alam ng Lord na kung ano yung laman ng puso mo. Merong nagbibigay pero masama ang loob. Tandaan po natin sa pagbibigay na ginagawa po natin, hindi ito para sa Diyos. Ito po ay para sa atin. Dahil dito, nasusubukan na tayo na pinapakita po sa bawat isa sa atin kung gaano talaga kalaki ang tiwala natin sa ating Panginoon. Dahil every time po nagbibigay tayo sa ating Panginoon, hindi lang nai-increase ang meron sa ating bahay-sambahan, kundi nagiging way din po tayo ng pagpapala para maabot ang mga kapatiran natin na nasa malayong lugar. At ang maganda pa po dito, sabi ng Lord, ibibigay niya daw sa atin yung masaganang pagpapala. Sabi nga kanina ni Pastor Dong, ang gusto? Pagpapala o sumpa? Siyempre, pagpapala, pero kung yung bang ginagawa natin is magiging pagpapala ba tayo para sa iba o kasumpa-sumpa yung ginagawa ng bawat isa sa atin. Kaya isa po ang pagbibigay sa pagpapakita natin na talagang tayo po is tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga natin, ang Lord ang nagsusupply, ang Lord ang bahala sa atin. Pero hirap tayo na i-apply yung buhay natin na kung paano tayo makapagbibigay sa Lord. Hirap natin bitawan yung mga supplies na pinadaan sa atin ng Lord.
Dahil alam naman natin galing sa ating Panginoon to. Pero bakit hindi natin magawa na magbigay sa Kanya? Tandaan po natin, lahat ng meron tayo, hindi ito kailangan ng Lord dahil galing ito sa Kanya. Tayo, kung bakit tayo magbabalik sa Lord, dahil hindi lang sa pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya, kundi ito po ay pagpapakita ng tunay na tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Na hindi tayo sa pera sumasamba, na sobra nating minamahal, kundi ito ay binibigay natin dahil alam natin na mahal natin at minamahal natin ang kapwa natin higit ang ating Panginoon. Amen? Masaya po ba ang bawat isa na magbibigay sa ating Panginoon? Amen! Dahil lahat tayo masaya na una nang binigyan ng ating Panginoon. Bagamat makasalanan tayo, ang Diyos hindi siya nagdalawang isip magbigay sa atin. Kaya ano ba yung dahilan para hindi pa tayo makapagbigay ng buong puso, buong tiwala at buong pagmamahal sa ubasan ng ating Panginoon? Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat pong muli sa pagpapaalala sa amin na tunay na huwag kaming mabahala, Lord, sa mga bagay na ibibitawan namin higit para sa iyong ubasan, O God. Dahil alam mo, Lord, kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, nandito po ang bawat isa. Masaya kami, Panginoon, na magbabalik, Panginoon, ng mga pinagkatiwala mo sa amin, Lord. Sa dami na ibinigay mo sa amin, 10% lamang, Panginoon, yung ibinabalik namin sa iyo dahil yung 90% sa amin ito, ganun mo kami kamahal, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin na masaya ang bawat isa na patuloy na nagiging kasangkapan din kami, Panginoon, para sa pagpapalawak ng iyong teritoryo dito sa lupa. At nawa, Lord, patuloy na i-bless mo pa po ang mga kapatiran namin, mga negosyo, trabaho na meron sila. Nang sa ganun, patuloy, O God, na kami ay maging pagpapala sa mga tao, Panginoon, na nasa paligid namin, higit, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Kaya dalangin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay, O Lord, na lagi kaming masaya, lagi kami, Panginoon, na taos puso na nagbibigay sa iyo. Kaya, Panginoon, narito po ang aming handog, Panginoon, nawa tanggapin mo po ito, Panginoon, dahil ito po yung alam namin na isa sa pagsamba na nararapat para sa iyo. Ang ibalik, Panginoon, ang para sa iyo, Lord. Dahil ito, Panginoon, is tunay, O God, na sa ikabrarangal lamang ng iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin ibabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni anak na si Jesus. Amen. Bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love. I will enter your gates with thanksgiving. I will enter your courts with praise. And I will say, this is the day that you have made. I will rejoice. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you, Lord. I love you. I love you. How much I love you, Lord. Praise the Lord, hallelujah. Makakatayo po ang bawat isa. Praise the Lord. Sige nga po, palakpakan naman natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Tunay ho na napakabuti ng Panginoon. Lahat ho ba tayo ay pinagpala ng Lord? Amen. Bakit tingin nga ako nakangiti yan? Masaya naman. Okay, praise God. Pero bago yan, siyempre, wini-welcome ho muna natin si Sister Abigail de la Cruz, invited by Sister Fiona. Asan siya? Ayan. Okay, lapit po kayo dito. Asan na siya? Ayan. Okay, come on. Sister Abigail de la Cruz. Okay, and Pastora Jenny. Ayan. Sige, sweetheart. Welcome ka, okay, sa gawain ng ating Panginoon Diyos. So let's pray for her because
this is a very good and a right choice that you have made. Okay, praise God. Sige po, palakpakan natin ang Lord. And let's welcome. Let's pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you so much, O God, sa buhay, Lord, ni Sister Abigail de la Cruz. Lord, thank you that she decided, O God, na pumunta dito, Panginoon Diyos, sa iyong gawain. Thank you, Lord, that she made, O God, the right choice. Patuloy mo siyang pagpalain. Naniniwala kami, O Diyos, na hindi siya lalabas sa lugar na to, na hindi mo siya pinagpala. Ngayon pa lang, na nakatapak siya sa lugar na to, ano man ang sitwasyon ng batang ito, sa kanyang buhay, sa kanyang buong pamilya, Lord, patuloy mo siyang ingatan, pagpalain at lalo't higit. Patuloy kayong magpakilala sa kanyang buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Abigail. Okay, so, lahat po ba nang nandito ay pinagpala ng Lord? Say Amen. Okay, praise the Lord. Sa tayo pang lahat ngayon ay mananalangin na po. May I request everyone to please raise your hands as we surrender everything to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. We honor you, Father, and we give you praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu. Lord, marami pong salamat sa pagkakataon na to na kami ay inyo pong muling pinaalalahanan, Panginoong Jesus, na patuloy, O Diyos, na kami, Panginoon, ay pipili, Panginoon Diyos, ng tama. At yan po, Panginoon, yung nag-decide kaming lahat na tanggapin ka bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas. Panginoon Diyos, we look, O God, to no one else, O God, for wisdom, but only to you, the Lord Jesus Christ. Lord, this morning, Panginoon Diyos, at this very moment, we humbly ask, O God, for your help, O God, in making, O God, one of the most decisions, O God, in our life. And that is, O God, yung patuloy ka namin na ipagmalaki sa lahat ng taong kakilala namin at makikilala pa. Lord, thank you for teaching us, O God, on how to make right decisions, O God. Lord, thank you for teaching us, O God, on how to make, O God, wise decisions in Jesus' name. Lord, we pray and declare, Holy Spirit, fill us, O God, with your wisdom in Jesus' name. Lord, we need wisdom to succeed, O God, in our life decisions in Jesus' name. Lord, tulungan mo kami sa buhay na to, Panginoon, sa lahat ng decisions namin. We need the guidance of the Holy Spirit in our career, in our marriage, in our business. Lord, even, O God, in our finances, O God, in our academics, in our ministry, Panginoon Diyos. Sa iyo namin, Lord, lahat ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. And Lord, thank you for the life. Thank you for the love, O God, that you have given to each and every one. Panginoong Jesus, ikaw na may-ari ng buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na magampanan namin, Lord, yung pinapatrabaho mo sa amin to win souls and make disciples. Tulungan mo kami, O Diyos, na madala namin ang aming buong pamilya, Panginoon Diyos, sa iyo. Nang sa ganon, yung pamilya namin na pag-uuwi kami, malungkot, pamilya namin na nag-aaway-away, Lord, yung Kristo na meron kami sa puso namin na nagbigay ng galak sa amin, mararanasan ng aming buong pamilya sa pangalan ni Jesus. And right now, O God, we even pray, O God, for Pastor Dong, whom you used, O God, to share your word. You bless him mightily. You bless his entire family. Thank you, O God. At patuloy mo, O Diyos, bigyan siya ng healthy long life. At lalo, O Diyos, you anoint his lips, O God, na whatever word that would come out from his mouth, patuloy na kagalingan at pagpapala ang mararanasan ng bawat isa sa amin. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, even, Lord, sa mga kapatiran namin na sa online, patuloy mo silang ingatan, pagpalain at ilayo sa anumang kapahamakan. Lord, thank you. Tulungan nyo na mapaghawakan namin, O Diyos, yung tamang mga choices, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Yung decision, O Diyos, na ipagmamalaki ka namin sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. And Lord, as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen. Amen. Ayan, tapos na po ang ating pananambahan ngayong umaga na to. See you po ulit next Sunday. God bless us all po. Ingat po kayo sa pag-uwi.
consolidation. See you later po at 4 o'clock in the afternoon here at Holy Deliverance. Dito po sa atin. See you at 4 p.m. Okay, 4 p.m. Kita-kita tayong lahat. Batches from... Yes, we have live class. Okay, may live class po tayo. Okay, so see you later at 4 p.m. Batches, I think we have batch 1 to 10. Lahat ng mga nakapag-live class na. Okay.